Walang ginigilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Saksihan, pagbagsak ng gondola sa ginagawang gusali sa Makati na ikinasawi ng 10 construction worker, overloading ang dahilan. Mga kaanak ng mga biktima, labis ang hinagpis at pangungulila sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Ambush sa Imus, Cavite, 2 patay, 1 sugatan. Demand para sa kuneho sa mga pet shop tumataas habang papalapit ang Year of the Rabbit. Pero grupong PETA nagpaalala sa mga nais mag-alaga ng rabbit. 15 taong gulang na Phil Am, napahanga ang 3 judges ng American Idol. But it wasn't. At Brazilian-Japanese model na si Daniel Matsunaga, nagsalita na ukol sa internet video niya kung saan may kahalikan umano siyang babae sa elevator. Overloading, yan ang lumalabas sa dahilan ng pagbagsak ng gondola sa isang ginagawang condominium sa Makati dahil kinasawi ng 10 construction worker. Agad namang ipinatigil ng lokal na pamahalaan ang construction ng gusaling ito habang iniimbestigahan pa kung sino nga ba ang dapat managot sa trahedya. Live mula sa Makati City, saksi si Steve Dailisan. Steve. Karaigan, Desyembre dapat ngayong taong ito inaasahang matatapos ang 39-story condominium na Eton Residences hanggang sa maganap yung malagim na aksidente kanina kung saan 10 ang patay at 1 naman ang malubhang na sugatan. Kuha sa videong ito kung paano nagkanda sabit-sabit ang mga construction worker na ito matapos bumagsak mula sa ika-33 palapag ng ginagawang Eton Residences sa Makati. Ang mga taga Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit at Makati Rescue na unang rumisponde sa lugar, walang inaksayang sandali. Sa eksklusibong video ng retrieval operations, bakas sa mahigpit na pagkakakapit ng mga biktima sa mga bakal ang kagustuhang mailigtas ang sarili. May mga construction worker pang nasalo ng protective fence. Pero dahil sa lakas ng pagkakabagsak, halos magkanda patong-patong na rin ang mga biktima. Ang ilan sumabit sa 9th floor, meron ding umabot hanggang 8th floor. Sinubukan pa ng mga rescuer na i-revive ang isang ito, pero bigo sila dahil wala na siyang pulso. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na pasado alas 11 ng umaga nang sabay-sabay sinakyan ng 11 construction worker ang gondola lift mula sa ika-33 palapag ng gusali. Ginagamit ang gondola lift para magkabit ng mga salamin. Pero dahil sobra raw ang bigat, bumigay ang gondola. Initial findings namin, merong boom yan, bumigay yung boom, 2 sabay. Tapos napatid yung rope. Yung inaapakan nila? Hindi. Yung mahawak na ng rope ng cable. 10 ang kumpirmadong patay habang 1 nakaligtas at inoobserbahan pa rin sa ospital ng Makati. Kasunod ng insidente, agad iniutos ni Makati City Mayor Junjun Binay ang pagpapatigil sa konstruksyon. Kailangan malaman ngayon natin kung ba't nangyari ito. Una-una na. Pangalawa, sino ngayon ang mananagot dito sa pangyayaring ito? Paliwanag ng Eton Residences, hindi nila empleyado mga naaksidenteng manggagawa. Ang CE Construction Corporation daw ang main contractor para sa multi-million peso construction, habang ang Arlo Aluminum and Glass Corporation naman ang kinumisyon nilang subcontractor para sa pagkakabit ng salamin. Gayunman, nangako ang Eton Properties na tutulong sa mga biktima. Eton, its contractors and construction management consultants are cooperating with the police authorities and the city engineer's office as they investigate the cause of the accident. In the meantime, the company's priority is to ensure that the victims' families are informed and extended needed assistance by the contractor. Nangako rin ang Makati City Government na sasagutin ang gastusin para sa mga nasawi, gayon din ang pagpapagamot sa tanging nakaligtas sa aksidente. Igan, Kara, mag-aalas 9 ngayong gabi nang dumating muli yung mga taga-Dole NCR, bitbit na nga nila. Itong temporary suspension order na kanila namang ipinaskil sa mismong gate nitong Eton Residences. 8 paglabag sa occupational safety and health standards ang naitala. Pinakauna na rito, Igan, Kara, yung kawalan ng permit to operate ng nadisgrasyang gondola at ang kawalan ng safety o protective gear ng mga construction workers, gaya halimbawa ng harness habang sakay ng gondola. Bukas,
Igan Kara, alas 2 ng hapon nakatakda ang pagdinig sa Dole NCR at pagpapaliwanagin ng developer na Eton Residences, CE Construction Corporation at Arlo Aluminum and Glass Corporation. Sakali raw may mapatunayan na malino na kapabayaan ay maaari silang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide with serious physical injuries. At live mula rito sa Makati City, ako si Steve Dailisa ng inyong saksi. Hindi naman makapaniwala mga kaanak ng mga nasawing trabahador sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagpapagaling naman ngayon sa Ospital ng Makati ang nag-iisang construction worker na nakaligtas sa disgrasya. Live mula sa Makati, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, katatapos-tapos pa lamang ng otopsiya dun sa labi ng siyam sa 10 mga nasawi sa aksidente kanina na sa ginagawang condominium dito sa Makati. At sa ngayon ay 6 na sa mga biktima ang positibong kinilala ng kanilang mga kaanak. Hindi na napigilan ang labis na paghihinagpis ng mga naulila ng ilan sa mga biktima sa construction site ng Eton Residences sa Makati nang kilalanin ng mga ito ang labi ng mga biktima sa Funeraria Filipinas sa Makati. Wala raw nakabatid sa kanila na sa ganitong pagpunan nila muling makikita ang mga mahal sa buhay. Sabi niya wag ko na daw po siya antayin kasi may overtime na po na dahil ano na lang malalaman ko. Wala na. Ang sinisisi ko lang yan, yung bakit ganyan nangyari doon sa hanap buhay ng anak ko. Magkano po ang kinikita ni Bonbon? 260 lang adiyan. 260. Sa isang araw niya. Ano ang maibig niyo sabihin doon? Parang sa tingin niyo may nagkulang yung kumpanya kasi sinasabi niyo Wala siyang SS, wala siyang Medicare. 2 araw matapos ang pagsabog ng Busa Buendia, muling naging abala ang ospital ng Makati sa Malugay kanina nang sabay-sabay isugod sa acute care center ng ospital ang duguan at wala ng buhay na mga biktima. Sa 11 lula ng gondola na bumulusok mula sa ika-33 palapag ng ginagawang Eton Residences sa Makati, tanging ang biktimang ito ang nakaligtas. Agad siyang inilipat sa main center ng OSMAC sa Barangay Pembo sa Makati. Mag-aalas 10 ngayong gabi, nakumpirma ni Mang Vic Piñon na kasamang nasawi sa aksidente ang binatang anak na kapangalan niya. Tiyaga mo na yun. So, gusto ba niya mag-aral eh. Kasi magaling magkalikot ng yun, mga electronics. Kaya gusto na engineering. Nananawagan naman si Lola Linya sa mga magulang at kapatid ng kanyang pamangking si Jeffrey Jocado na nasawi rin sa aksidente. Hindi raw kasi alam ni Lola Linya kung paano kukontakin ang mga kamag-anak. Daw Janet, kung nasaan ka man, ano man ang ginagawa nyo, mapanood man lang nyo sa TV o mabalitaan nyo sa dyaryo, ang kapatid ninyo nandito sa na aksidente, patay na. Igan, bandang alas 10:30 ngayong gabi ay dumating na rin dito sa Funeraria Filipinas sa Makati ang labi nitong nag-iisa pang yung pinakahuling biktima na nasawi rin kanina sa may aksidenteng naganap dito sa Makati. Ito yung isinugod sa Makati Medical Center at kasama dumating dito yung labi yung asawa nitong biktima. Live mula rito sa Makati, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Walang suot na harness at iba pang personal protective equipment ang mga nasawing construction worker nang mangyari ang disgrasya sa Makati. Bukod dyan, may iba pang nakitang paglabag ang Labor Department. Saksi si Ivan Mayrina. Nakapanlulumo ang ating nasaksihan sa isang construction site sa Makati kanina. 10 manggagawa ang bumagsak sa kanilang kamatayan nang bumigay ang sinasakyan nilang gondola lift habang nagkakabit ng mga salamin sa gusali. Pero ang mga insidenteng ganito, di na bago. July 30, 2008, patay ang isang mason matapos mahulog ng 6 na palapag sa isang itinatayong condominium sa Quezon City. April 2008, 2 trabahador din ang namatay matapos mahulog ang pinipintahang gusali ng Trinoma Mall sa Quezon City. Si Mang Boy, 30 taon nang nasa construction. Tanggap daw na pwedeng humantong sa ganito ang kanyang trabaho. Magsi-60 anyos na siya pero sige pa rin ang pagsuong sa peligro. Karamihan siguro, gawa ng gipit, ganon, yung hirap ng buhay. Siyempre kahit paano, sasampayan, kahit napipilitan. Para iwas disgrasya, itinakda ng Department of Labor and Employment ang pagsusuot ng harness ng lahat ng mga manggagawang nagtatrabaho sa mga platform o scaffold. Mahigit 6 na metro mula sa lupa o tubig. Ang harness ay kinakabit sa isang matibay na bahagi ng gusali para hindi mahulog sa kahit anong pagkakataon ang nakasuot nito.
Pero sa aksidente sa Makati kanina, wala umanong harness na suot ang mga nasawing construction worker kahit nasa 33rd floor sila. Bukod dyan, di rin daw pinapayagan ang klase ng gondola lift na kanilang ginamit. Pati ang lubid, hindi raw akma sa construction. Kapag ka po ang pag-uusapan natin ngayon ay yung sa mga yung nagdadala talaga ng tao, kinakailangan po dyan ay hindi basta lubid. Kinakailangan po dyan yung tinatawag nating wire rope. Wire rope. Opo. Yun po yung So as much as possible, hindi po rin namin tinotolerate. Dapat din naka-personal protective equipment ang lahat ng mga construction worker. Kasama dyan ang hard hat, gloves, safety shoes at goggles. Ang mga ito dapat hindi basta-basta nasisira at papasa sa masusing testing sa laboratorio gaya nito. So dapat ang minimeasure. Pero ayon sa DOLE, maging sa mga ito, nagtitipid daw ang ilang kumpanya sa pamagitan ng pagbili ng mas mahinang klase ng personal protective equipment. Kulang din naman ang mga taga-saway dahil sa halos 1 milyong establishmentong minomonitor nila, wala pang 300 ang safety inspectors ng Occupational Safety and Health Center. Tuloy naman yung aming pagtuturo o pagtitrain ng aming mga upcoming mga safety and health practitioner doon sa mga construction site. Ang pagtitipid na ito ng mga kumpanya na di umano'y naglalagay sa mga manggagawa sa peligro ang kinukundina ng labor group na kilusang Mayo 1. Kaya hiling nila sa Pangulo, paimbestigahan ang trahedya. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.